Well, praise the Lord. We believe with all our heart, based upon the Word of God, that the church that Jesus built back to Jerusalem is a Baptist church. The only church that we can trace back to Jerusalem, the church that Jesus built, is a Baptist church. Yun lang po ang matitrace natin, walang iba. During that time, wala pang Catholic eh. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol one. 1 plus 1 plus 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Babasahin muna natin ang Juan 8:32. Ganito po ang sabi. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Napakaliwanag po ng ating nabasa mga kapatid. Sana ang ating episode ngayon ay magbibigay liwanag sa atin at sa mga manood. At sana ito po yung magpapalaya sa mga tao na naging kaanib ng mga relihiyon at sekta na talagang ang kanilang pundasyon ng pananampalataya ay kasinungalingan mga kapatid. Sa ating episode ngayon, ang pahayag ng isang Baptist pastor ang ating tatalakayin. Ito pong nasabing pastor na ito mga kapatid ay si Pastor Ed Laurena. Ayan, si Pastor Ed yung ating tatalakayin sa ating episode po ngayon. Sige. So ano ba ang pahayag niya tungkol sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? O eto, panoorin natin. Well, praise the Lord. We believe with all our heart, based upon the Word of God, that the church that Jesus built back to Jerusalem is a Baptist church. Oh, Baptist church. The first man that sent out by God is the name is John the Baptist. There was a man sent from God whose name was John. He was not John the Catholic, he was not John the Protestant, he was John the Baptist. At siya ang binigyan ng Panginoon ng authority para magbaptize sa bawat sumasampalataya. Where in fact, he baptized the 12 apostles and he baptized the Lord Jesus Christ. Jesus walked for about 90 kilometers, 60 miles, para lamang magpabautismo. And then, Jesus organized the church. He organized unto a local church. Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. At the only church that we can trace back to Jerusalem, the church that Jesus built, is a Baptist church. Yun lang po ang matitrace natin, walang iba. During that time, wala pang Catholic eh. Aba, grabe naman itong claim niyang ito, mga kabatid. Ayon sa kanya, ang iglesia na matutugma mo noon, ayon sa kanya, ay ang Baptist Church daw. Kanga niya, the only church that we can trace back to Jerusalem, the church that Jesus built, is the Baptist Church. Sabi niya, ang nagtayo daw ng Baptist Church ay si Kristo. The only church that we can trace back to Jerusalem, the church that Jesus built, is a Baptist church. Aba, grabe naman ito talaga. Tapos sabi niya, Baptist Church daw ang nauna kasi si John the Baptist, hindi naman tinawag na John the Catholic, hindi naman siya tinawag na John the Protestant, kundi siya ay tinawag na John the Baptist daw. The first man that sent out by God is the name is John the Baptist. There was a man sent from God whose name was John. He was not John the Catholic, he was not John the Protestant, he was John the Baptist. Aba, grabe naman talaga.
Sabi niya, wala pa daw Catholic sa panahon ng mga apostol. Yun lang po ang matitrace natin. Walang iba. During that time, wala pang Catholic Laba, grabe naman talaga ito. Tanong, totoo ba ang lahat ng kanyang mga sinasabi? Susuriin natin yan, mga kababayan. Sige, umpisahan muna natin sa 3 pahayag niya. Nakikita niyo po sa screen ang 3 pahayag niya. Sige, so tanong, noong panahon ng apostol, may Iglesia Katolika na ba? Para masagot ang nasabing katanungan at sasagutin din natin ang iba pang mga katanungan ay pagbabatayan natin ang Aklat Kasaysayan ayon po sa Biblia, Job 8:8 na nakikita nyo po sa screen. So ngayon, ang ating gagawin, susundin natin ang payo ng banal na kasulatan. Mabasahin natin ang aklat na The New Encyclopedia Britannica Volume 10, 15th edition, page 149. Ganito po ang ating mababasa. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century AD. Napakaliwanag po. Ang Iglesia Katolika, you can trace its history back to the apostles of Jesus Christ, mga kababayan. Ibig sabihin, mula sa ating nabasa, noong nabubuhay ang mga apostol ni Kristo, ay may Iglesia Katolika na, mga kababayan. Ibig sabihin nito, ang Iglesia Katolika ay maitutugma mo sa Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Katunayan, basahin pa natin ang iba pang mga aklat. Halimbawa, Compton's Encyclopedia, Volume Q2R, page 285. Ganito po ang mababasa. Roman Catholicism, ang pinakamalaki sa mga denominasyong Kristiyano ay ang Iglesia Katolika Romana. Bilang isang institusyon, ito ay existed na mula pa noong 1st century AD. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ibig sabihin, ang kasaysayan ng Iglesia Katolika ay siya ring kasaysayan ng Kristyanismo. At patutunayan po yan ng isa pang aklat. Standard Encyclopedia, page 776. Ganito po ang sabi. Mula noon hanggang sa Reformasyon, ang kasaysayan ng Roman Catholic Church ay sa katunayan ang kasaysayan ng Kristyanismo. Napakaliwanag po ng ating nabasang ito. Kaya itong sinasabi ng pastor nito, palpak. Busted! Yan! Mali lahat yan! Nako naman, oo. Tanong, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Susuriin natin yan, ha? Babasahin natin ang aklat na The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Ganito po ang ating mababasa. Roman Catholic Church, ang kasaysayan ng Iglesia Katolika Romana ay nagsimula sa isang upper room sa Jerusalem noon pang 2,000 taon na ang nakalipas. Ang Iglesia ay maaaring ilarawan bilang ang lipunang itinatag ni Jesus na pinasigla ng Espiritu ng Diyos at inorganisa ayon sa isang istruktura na kanyang itinatag. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Kahit nga sa Google, i-type mo lang dyan, Catholic Church Founder, lalabas talaga, Jesus Christ. Ayan, klarong-klaro po yan, mga kapatid. Ibig sabihin, si Kristo po ang nagtayo ng Iglesia Katolika. 2,000 taon na po ang nakakalipas, mga kapatid. Tanong, sino naman kaya yung nagtayo ng Baptist Church na sinasabi ng pastor? Si Kristo ba ang nagtayo nito? Ayon po sa Google, konting search lang. Baptist Church Founder, di si John Smith. Naku naman, grabe naman ito. Kaya itong sinasabi ng pastor na ito, muli, gumagawa siya ng sarili niyang his story. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Naku naman. Pundaan naman natin ang susunod na tanong. Totoo bang dahil kay John the Baptist, kaya ang Baptist Church ang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Susuriin natin yan muli, yung kanyang sinabing ito. Babasahin natin ang aklat na Webster's College Dictionary by Random House Incorporated sa page 108.
Ang ayon dito, kapag sinabing Baptist, may dalawang kahulugan yan. Una, a member of a Christian denomination that baptizes believers by immersion, and that is usually Calvinistic in doctrine. Ibig sabihin, yung Baptist pala ay isang denominasyon. Pangalawa, ang sabi dito, Baptist is a person who baptizes. Ibig sabihin, mga kababayan, dalawa pala yung kahulugan ng Baptist. Yung Baptist na denomination or church at yung Baptist na yung tao na siyang nagbabautismo. Yan yung dalawang kahulugan. The same yung salita, pero tandaan natin hindi po lahat ng mga tao na nambabautismo na Baptist ay kaanib po ng denomination na Baptist Church. Halimbawa, yung mga pari ng Iglesia Katolika, nangbabautismo po sila. Ibig bang sabihin, kaanib na sila ng Baptist Church kahit na mga Katolikong pari sila? Naku naman, grabe naman ito. At yan po, ang pandarayang ito ng pastor ay tinatawag na fallacy of equivocation, mga kababayan. At ayon nga sa mga sources, ang fallacy of equivocation ay nangyayari kapag ang isang pangunahing termino o parilala sa isang argumento ay ginamit sa isang hindi tiyak na paraan na may isang kahulugan sa isang bahagi ng argumento at pagkatapos ay isa pang kahulugan sa isa pang bahagi ng argumento. Yan pala ang fallacy of equivocation. Kagaya ng nangyari dito, mga kababayan. Example ng fallacy of equivocation. Ang sabi, all trees have barks. Every dog barks. Therefore, yung conclusion, every dog is a tree. Tama ba yan? Siyempre hindi, mga kababayan. Kahit na all trees have barks, pero every dog barks, ibig bang sabihin nito, lahat ng aso ay puno na? Nako naman. Kaya isa pong panlilinlang ang mga sinasabi ng mga ngaral na ito, mga kapatid. Tanong, ano ba ang patunay na hindi po kaanib ng Baptist Church si Kristo dahil nabautismuhan siya ng isang Baptist? Tandaan natin, sa Mateo 16:18, sinabi ni Kristo na itatayo daw niya ang kanyang iglesia. Pero nung time na sinabi ito ni Kristo, patay na po si Juan Bautista. At mababa natin yan sa isa pang talata before ng Mateo 16:18, nasa Mateo 14:12, mga kababayan. Klarong-klaro po. Paano naging miyembro ng Baptist Church si Juan Bautista kung patay na siya bago naitayo ni Kristo ang kanyang iglesia, mga kapatid? Nako naman. Pero, alam niyo po, meron pong isang Baptist pastor na hindi sang-ayon sa mga ngaral na ito na si Pastor Ed Laurena. Pinundi na kasi niya ang pangaral ni Pastor Ed na ito. Ano bang sabi niya? Di panoorin natin. Kasi yung mga Baptist na kilala nyo, galing kay John the Baptist. Yung kulto yun Pag may Baptist na nagsabi na sila ay Baptist dahil galing sila kay John the Baptist, kulto po yun. Klarong-klaro po, mga kababayan. Kulto talaga ang nagsasabi niyan, mga kababayan. Ako naman. Paano na ngayon yan? Grabe naman ito. Kaya itong sinasabi ni Pastor Ed Laurena, nagpapakalat ng fake news, busted! Yan! Mali yan! Nako Kaya tandaan natin, dapat po, tanggapin na natin ang katotohanan na tanging ang Iglesia Katolika ang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo para ito pong katotohanan ito ang magpapalaya sa atin, mga kapatid. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Tagasuri! Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaborlo at ako ang inyong Tagasuri!